Narito naman ang mga kagamitan sa konvensyonal na pamamlansya. Una, plancha de uling. Ito ay tradisyonal na kagamitan sa pamamlansya at ginagamitan ng uling na pinagmumulan ng init para mawala ang kusot ng mga damit. Pangalawa, dahon ng saging. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya at nagsisilbing patungan ng plancha de uling. Pangatlo, uling. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya at nilalagay sa loob ng plancha de uling na nagbibigay ng init sa plancha. Sipit o tong. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya at pang-ipit sa mga uling na ilalagay sa plancha. Pamunas o bimbo. Ito ay ginagamit bilang pamunas sa plancha, tradisyonal at makabagong pamamaraan, upang matanggal ang mga alikabok o abo na nakadikit at ginagamit sa bahagyang pagbasa sa pinaplansyang mga damit. Tubo o sampitan. Ito ay ginagamit sa tradisyonal na pamamlansya na karaniwang gawa sa kawayan o bakal at nagsisilbing blowgun o panghipan sa baga upang hindi kumalat ang mga abo sa mga damit. Kabayo o plantsahan o ironing board. Ito ay ginagamit sa tradisyonal o makabagong pamamaraan ng pamamlansya at nagsisilbing patungan ng mga damit habang isinasagawa ang pamamlansya. Pangwisik o bottle sprinkler. Ito ay makabagong kagamitan sa pamamlansya at sisidlan ng mga purong tubig o may halong fabric conditioner para bahagyang mabasa ang pinaplansyang damit. Hanger. Ito ay nagsisilbing sampayan ng mga damit, panlabas, gaya ng polo, t-shirt o blusa, pagkatapos maplansya ang mga ito. Ipit. Ito ay nagsisilbing pang-ipit ng mga damit na naplansya, na karaniwang nilalagay sa hanger. Mga kagamitan sa makabagong pamamaraan ng pamamalansya. Para sa unang bilang, plancha o sa Ingles ay iron. Ito ay may iba't ibang antas ng init. Pangalawa, kabayo o sa Ingles ay ironing board. Patungan ng mga damit habang pinaplansya, may iba't ibang laki at disenyo. Pangatlo, spray bottle. Ginagamit upang bahagyang basahin ang damit bago plansyahin. Pang-apat, heat-resistant gloves. Para sa kaligtasan, ginagamit upang maiwasan ang pagkasunog ng kamay.